shoutout sa lahat. Magandang gabi. Shoutout. Team Kaplok-Plok. Shoutout sa inyo. Wow Life Family. Migrab shoutout sa inyo. Wow Life Missions and Wow Life Community. Migrab shoutout po sa inyo. Shoutout sa lahat. Team Birador. Migrab shoutout po. Pero bago ang lahat dito natin pag-usapan dito mga samot-saring issue kung bakit ganito ganyan, mag-lipstickan muna tayong lahat kasi gusto kong mag-lipstick. Bakit ba? Tika lang guys. Game. Bakit kumalat? Pero bago ang lahat, Wow Life TV, Team Kaplok-Plok, shoutout po sa inyo. So ito na nga. Pero bago ang lahat, mag-intro muna tayo kunwari. Hep hep! Diba? Hep hep! Wow Life TV at your service. Tara, simulan natin magbigay ng sariling opinion or kuro-kuro sa mga issue ngayon. Maraming issue ang pag-uusapan natin ngayon. Tara, umpisahan na natin. Team Birador versus Team Abot Kamay, alam mo ito, isang tabi ko muna dito yung sa kabila, dito kay Mura, o dito sa Barangay Tikol, ito muna unahin natin. Bakit ba? Bakit ba narinig nila na marami nagsabi sa akin na Team Birador ka, dapat kampihan mo si Ballpoint Man. Napaliwanag ko na rin bakit ganun. At alam nila ng Team Birador nyo kung bakit nasa gitna lang ako. Ano ba ang nangyari? Ballpoint Man. Ito yung si ano muna unahin natin dito. Si MCG muna. Kasi maraming nagtanong sa akin, maraming nag-unsubscribe sa akin kung bakit ganyan daw ngayon, daw mag-talk, daw magpaliwanag or mag-explain si MCG. Na dati gusto nila, pero ngayon hindi na daw. Diba? Ganun lang. O ito, gigitnaan ko lahat kayo, wala akong kakampihan, pero mas pugi pa ako yung Ballpoint Man talaga. Diba ganun lang? Naano lang ko dito, kumbaga nag-wonder lang ako bakit maraming mga fans na nagsabi na si MCG ganito ganyan na, marami ng pangit na sinasabi kay MCG. Alam niyo naman na si MCG, isa yan sa mga pinakamalapit kong kaibigan kasi wala pa ang mahal, kilala ko na yan. Doon kami sa ibang community, Margel saka sa Mardi, kakampi ko na yan with M's Life and 1RCO. Kalaban lang din sila ni Pikwa, Ballpoint Man, sila ni Bawaw, sila ni Puknot, yun. Bagiski, Angie TV, yan, magkalaban kami yan. Ito na, masasabi ko lang dito siguro, no? Ito sa mga fans, sa mga nag-unsubscribe kay MCG Vlogs, ito yung paliwanag ko, gitnaan ko lang din to. Wala akong kakampihan sa inyo, hindi ko sasabihin ganito ganyan. Ito kasi guys, ang masasabi ko lang dito, makapal talaga ang lipstick ko. So yun na nga, ang masasabi ko lang dito, intindihin nating lahat kung bakit ganito ganyan na ngayon ang paliwanag ni MCG. Baba ko lang, ni MCJ, pilambutan ko MCG. Yung paliwanag nila sa inyo, yung paliwanag ni MCG sa inyo ngayon, na parang pabor na talaga sa Team Abot Kamay at hindi na sa gitna. Hindi niyo rin masasabi na siya ay nasa gitna or pumapagitna. Wala pong ganun. Kasi guys, ulitin natin guys, sa MCG, mayroon ng katungkulan dito sa Team Abot Kamay, which is ano siya? Correct me if I'm wrong, Sergeant at Arms or spokesperson, something like that. So yun na nga guys. So, sa 100%, 70% talaga, pumapanig siya dito sa Team Abot Kamay, hindi talaga sa Team Birador. Pero guys, ito lang pakatandaan nyo, lawakan nyo pag-isip natin dito. Wala kayong maririnig na magbardagol siya, magmumura siya, maglalait siya, o titirakahin yan dito, sila yung mga Team Birador, like Ballpoint Man, Tulpiko, sa lahat pa. Kasi ando na nga, tinitreasure pa rin niya yung pagkakaibigan naming lahat. Yun lang yun. Yun lang yung madali lang sabihin. Tsaka, pag issue lang yung gusto niyang anuhin talaga pag-usapan. Pero, understandable uli kung bakit Team Abot Kamay na yung kakampihan na ngayon. Kasi ulitin ko, mayroon na nga po siyang katungkulan doon. Which is officer po siya doon.
Sergeant at Arms Bar o spokesperson. So dito po so sana po, wag na sana dumating na mag-unsub kayo kasi hindi nyo ganito, bias na siya. Sa magiging bias ko, iba po yung words na bias kung i-explain natin. Mahaba-habang explanation to kung ganun Siguro po, hindi mo masabing bias. Kasi ulitin ko, mayroon siya katungkulan dito sa Team Abot Kamay. Which is, yun talaga ang panindigan niya. Kung ano yung sasabihin na mga kapwa-officer niya o mismong pinaka-founder niya, yun po talaga yung masusunod. Na kung may issue man ang Team Abot Kamay, pagtakpan talaga niya yun, ipaglaban niya yun, i-defend niya yun. Kasi mayroon siyang katungkulan. Alangan naman na ano pa rin siya, na nagigitna pa rin siya. Ando na siyang gigitna siya sa labanang ito, Ballpoint Man versus kay Mami Merly. Gigitna siya, pero pagdating sa issue kasi, kakampi teras ka dito sa Team Abot Kamay o kay Mami Merly. Pero ulitin ko, wala kayong marinig na binabardagol niya o nanglalait siya o nagsabi ng mga ito ganyan dito sa mga kaibigan niya, which is si Ballpoint Man tsaka si Tulpikwa. Ipaliwanag ko lang po ganun lang. Pero yung pagiging bias, wala po yun. Nandyan pa rin yung pagkikibigan namin labas dito sa issue ng Team Abot Kamay at ng Team Birador, yung pagkakaibigan ni Ballpoint Man, ni Pikwa at saka ni MCG Vlogs. So yun yun. Hep hep! So, about sa issue, kung pag-usapan yung issue dito sa Team Abot Kamay na maraming lalabasan, mga ticket, ganito, ganyan, natural na po yun. Understandable talaga, nakakampihan niya yung Team Abot Kamay. Kasi yun na nga, ulitin ko, officer po siya dito, may katungkulan siya. Spokesperson po siya or Sergeant at Arms ba? Intindihin po natin na talagang gagawin niya to. Panindigan niya to kasi officer siya, opisyali siya ng Team Abot Kamay. Pero ulitin ko, yung magipagbalahuraan siya dito sa mga kay Ballpoint at saka kay Tulpikwa, hindi po niya magagawa yun, di ba? Gitnang-gitna lang ako guys, pinapaliwanag ko lang. So, yun lang. So, intindihin na lang natin kung ganun po si MCG Vlogs. Kahit ako naintindihan ko siya kasi yun na nga, niisip ko, bakit ganun si MCG? Hanggang sa naisip ko, tama nga naman. Kasi marin siya katungkulan sa gabay sa Team Abot Kamay na dapat yung dipinsahan talaga. Lalong-lalo na yung founder ng Team Abot Kamay na si Mami Merly Peregrino. Pero ulitin ko ulit, ibalik ko ulit sa inyo. Di ba? Para kung karatidor, may action. Paro-paro, G. Ganun. Ulitin ko ulit na wala kayong marinig na masasakit na salita galing sa kanya para dito kay Ballpoint Man, tsaka kay Tulpikwa at dito sa mga ibang kasamahang defender ng Team Birador, which is dito si Jilay, Bawaw, or si Noy PX, or si Uri TV, yun lang yun. Ako hindi ko makasali kasi hindi mo ko nakikisali sa issue. Ginitaan ko lang at in-explain ko lang ngayon kung ano ngayon ang katayuan ni MCG. So, kung nahirapan siya, yes, ramdam ko rin nahihirapan siya about sa mga issue na to. Kasi ang magkaaway, yung presidente ng Team Abot Kamay at yung dating vice president ng Team Abot Kamay na si Ballpoint Man, na wala siyang mga kampihan talaga. Yun, nahihirapan siya doon. Pero, understandable kung kung dipinsahan niya ang Team Abot Kamay kasi yun na nga, ulitin ko po, mayroon siyang katungkulan sa Team Abot Kamay. Pero ulitin ko, wala kayong maririnig na masasamang salita galing sa bungangan niya para dito kay Ballpoint Man, tsaka kay Tulpikwa at tsaka sa ibang defender. So yun yun. Paganuhin na natin to. Dito naman, Ballpoint Man versus Mami Merly Peregrino. Ano bang pinagmula ng away? So marami nagsabi sa akin, Team Birador ka, wow, Live TV, ba't ayaw mong kampihan si Ballpoint Man? Napaliwanag ko to, napaliwanag ko ulit ngayon. Guys, para lang akong lutang, magiging lutang yung utak ko, magiging loading yung utak ko kung sakaling kakampihan ko si Ballpoint Man. Unang-una, ano bang rason ko para kampihan ko si Ballpoint Man kahit Team Birador ako? Pwede kong sabihin na away nila yan. Kasi sila lang mismo ang nakakaalam kung ano yung buong pangyayari. Kasi silang pinaka-pioneer dyan sa Pinoy Big Dagger House. Sila ni Mami Merly, Pikwa, Ballpoint Man, tsaka si Jilay. So kung mangingialam pa ko, anong sasabihin ko? Ano lang sasabihin ng mga tao? Kabago-bago pa dyan nangingialam ka na hindi mo pa nga alam kung ano yung punot dulo ng istorya, kung bakit nag-aaway sila. At saka,
wala akong basihan na para kumampi ako kung sino dapat kong kampihan kasi lahat ko naman sila kaibigan. Walang pinapakitang mali sa akin ang Timberador. Sobrang bait nila, lalo-lalo si Ballpoint Man. Wala din pinapakita sa akin ng kasamaan o masamang tinapay ang Team Abot Kamay. Sobrang bait din sa akin ni Mami Merly Peregrino. Kaya nga sabi ko, gitna lang po talaga ako. Kasi pareho ko tong kaibigan. Ando na yung pinapanalangin ko sila ng 10 ama namin na magbati-bati na sila. So yun lang po kasi fans yung mga nahihirapan dito. Nakahati talaga. May pabor kay Mami Merly, may pabor dito kay Tol Ballpoint Man. O diba? Pero ang pinagalaban dito, isa lang si Mahal. Nakakatawa. So yun lang. Yun ang paliwanag ko. Ano bang awayin dito? Tol Ballpoint Man saka si Mami Merly. Yun lang nga po, simple. May understandable yung isa kung bakit dito yung sinasabi. Understandable uli yung isa kung bakit ganito yung rebat niya. Bakit ganito rin yung sinasabi. Kanya-kanya silang pataasan ng labasan doon yung sinasabi nilang baho. Hindi ko alam kung baho. Kasi hindi na ko alam talaga. Kasi sila yung una-una dyan. Ganito ganyan. About sa bigas, diba? About dito sa pagkain. Ganito ganyan. Hindi ko na nga alam eh. Ano nangyaring ganyan eh. So, yun na nga. Hindi ko sasabihin tama si Ballpoint Man. Hindi ko pwedeng sabihin na tama si Mami Merly. Sila yung nakakaalam eh. Mismong sarili lang nila ang nakakaalam kung ano yung pagkakamali nila. Basta ang alam ko dito, kung saan sila nagkamali dito sa mga issue na to, hindi nila inaasap kung ano yung mararamdaman ng mga sponsor at mga fans nila. Wala kayong marinig na ganito ganyan tungkol sa ticket tao, ganito sa movie ni Clark, na ganito ganyan, na mayroong about dun sa tirahan, sa Pinabig Vlogger House, na ganito, about sa pabahay program, di ba? Wala kayong rinig sa akin kasi sila yung nakakaalam eh. Sila yung nagtayo mismo ng Team Abot Kamay, Charity. Tikwa, G-Live, Ballpoint Man, so kasi yung iba ba dyan, tapos si Mami Merly. Parang kung to, bagong salta ako. So wala akong makakampihan talaga. So dito sa issue ni Mami Merly at saka ni Ballpoint Man, sila lang din mismo ang makapagpaayos sa sarili nila. Sila lang din mismo makapagbati sa sarili nila. Kaya nga pwede siguro ako, magpagitna ako, kung makinig sila sa akin, siguro mag-aayos sila. Kung hindi naman makinig, ay iwan ko na lang, siguro, mapudpud na lang itong lipstick ko, kalagay dito sa labi ko, hindi pa sila magbabati. So yun lang masasabi ko. Pag naririnig mo to, nasa kabilang banda kami ng hinahanap. Hindi ba? Understandable kung bakit may sinabi to. Understandable ulit kung bakit dito sinabi ni Ballpoint Man or ni Mami Merly, ginto ganyan. Bato-batuhan sila ng salita. O hindi ko nga alam eh. Buti pa yung ibang fans, may alam dito sa issue. Pero ako, wala talaga. Lutang ako dyan, loading ako dyan. Wala kayong marinig sa akin laban dito kay Mami Merly. Dito naman tayo. Ballpoint Man versus kay Clark sa Martino. Ito unahin ko itong mga fans ni Clark. Ako fans din ako ni Clark eh. Nangako ko kay Clark na dipinsahan ko sa suportahan ko siya nung nag-usap kami personal. Walang question dun, gagawin ko talaga yan. Pero dito Clark tol, ulitin ko lang tol, hindi kita i-tolerate dito. Pag mali talaga, hindi pwedeng gawing tama yung mali dito. Understandable kung sumugod ka sa bahay ni Ballpoint Man. Naintindihan ko. Intindi ko talaga na po, sabihin napuno ka, naawa ka dito sa mga taong itong titiran ni Ballpoint Man. JC, Tiyo ba, o sino ba si Mami Merly? Kaya napuno ka. Sinugod mo yun. Naintindihan ko. Pero ulitin ko tol. Mahal kita tol eh. Parang itang kapatid. Pero mas gwapo ka nga lang sa akin. Ulitin ko tol, mali talaga to. Hindi ko pwedeng gawing tama yung ginagawa nila. Hindi ko pwedeng pantakpan yung ginagawa mo. Andito na yung iniingatan namin ni Miss Im's Life yung pangalan mo. Sana ingatan mo din. Mali, sana, ulitin ko ulit. Kung pagsugod mo dun, yung hindi ka nakainom, fresh yung utak mo, wala kang espiritu ng alak, sinugod mo yung mga kuya mo dun kasi ang turing naman yan sa'yo, dati pa, magkapatid na kayo sa magkasanggang dikit kayo yan eh. Di ba? Sinugod mo doon, nakipag-usap ka. Kuya, ano ba nangyari? Bakit dito? Nadamay na si ganito ganyan, nadamay na yung kapatid ko, mga nanay ko ba, tatay ko ba, kamag-anak ko, bakit dito kuya? Pakinggan mo yung paliwanag nila, papakinggan rin nila ngayon ang paliwanag mo, Tol Clark. So, kung magkatagpo kayo sa dulo habang nag-uusap kayo, ito yung paliwanag nila, ito yung paliwanag mo, magkakaintindihan kayo at magkapatawaran na kayo. Dapat ganun yung ginawa mo, sinamahan mo akong pumapagitna. Pero, ulitin ko rin ha, understandable uli.
kung bakit napasugod ka doon, pero maling hakbang ang ginawa mo. Wrong move yun, Tol Clark sa Martino. Ingatan mo yung pangalan mo kasi baka nang dahil dito sa mga ganyang issue na yan, matigil pa yung paggawa mo ng pelikula kasi ang gusto namin dito ng Miss Im's Life, ng ate mo, o daw life mo, mag-ano ka, mag-hi ka lang. Hi. O, yan. Gusto na ng ate mo na ang long term, hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, o limang pelikula. Dapat maraming pelikulang mamulawa, dapat sisikat ka. Dapat makilala ka ng buong mundo dito sa industriya na ang isang Clark sa Martino na sinusuportahan ni Wow Life TV at saka ni Miss Im's Life at saka ng iba pa sumikat. O diba? Maganda yung ano. Ingatan mo pangalan mo kasi iningatan ka namin. So, yun lang yun. Huwag mo nang ulitin mo tol. Huwag mo nang ganun. Naintindihan kita. Intindi talaga. Kahit sabihin may reason ka, kahit anong reason pa yan, kahit magpukin ang inang reason niya, ando na yun. Intindi. Pero yung paggawa mo ng ito ganyan, sumugod kang lasing kasi sinuntok mo yung git, pinakita mo pa doon sa live mo last day na dito namaga yung kamay mo, maling-mali yun. Ano nang iisipin ng mga fans? Ganito pala yung idol na sinusuportahan namin. Huwag ganun uli. Hindi ko pinagbawal na ito ganyan na wala akong pakialam ko. Nag-iusi ka, nag-iinom kasi gawain ko rin yan. So, yun lang. About naman dun sa mga fans or supporters ni Clark na parang ginagatungan pa. Sabi pang, tama yung gawa mo, Clark. Sugurin mo, hamunin mo, parang kita. Huwag po ganun po kasi itong idol natin si Clark sa Martino, kumbaga pwede ko lang sabihin na hindi na yung ordinary yung tao. Di ba gusto natin magiging sikat yan eh, artista eh. Yan yung goal niya, yung aim niya, na magiging artista, sisikat siya, makagawa siya ng movie, gito, ganyan. Huwag po niyong katungan kasi maling-mali po yung mga sinasabi niyo na makipagsuka na lang dito ka, makipagsuntukan na lang dito, makipagsapakan na lang dito kay Ballpoint Man. Mali po yun. Huwag niyo nang katungan. Huwag niyong gawing dapat ang hindi dapat. Kasi sirmunan niyo, pangaralan niyo si Clark. Dapat hindi ganun. Kasi iningatan nga namin eh. Mahal na mahal ka namin eh. Di po ganyan? Huwag ganun, Clark, kasi baka mapahamak ka o ikaw mismo ang makapahamak o ikaw mismo ang makadisgrasya. Papaano na lang yung ambisyon mo sa buhay? Papaano na lang yung mga pangarap mo? Diba? Doon pa lang sa mga fans, yan dapat iisipin nyo. I-advance nyo minsan ang utak nyo. Ando na niyo, naintindihan nga natin lahat kung bakit nagawa ni Clark yun. Pero huwag nyong gawing dapat ang hindi dapat nga. Inuulit ko lang. Magiging ate kayo at utak. Magiging ate kayo or kuya dito kay Clark sa Martino kung talagang mahal na mahal nyo ang taong to. Huwag nyo nang datungan na, tama na yan Clark, tama na ginawa mo Clark. Maling-mali po yun. Ando na nga. Naintindihan natin. Reasonable. Reasonable yung pagpunta nyo. Pero dapat maling hakbang kasi nakiilom siya. Meron siyang, nakaano siya ng espiritu ng alak. O diba? Kahit sa husgado, talo po siya doon. So, yun lang. Ingatan natin ang pangalan ni Clark. Dapat iingatan din ni Clark. Diba? I love you, Clark sa Martino. At dito naman kay Marsria, mapunta tayo kay Marsria. High butterfly. Ano tawang ka Marsria? Ba't ang issue na to dito kay Mami Merly na ganito, ganyan na, etc. O ito, hi, paliwanag dito, simpleng paliwanag, hindi ko nahahabaan, guys. Na sabihin ganito na buntis daw, ganito ganyan, may syuta daw, tapos yung syuta, yung boyfriend, may asawa daw, may anak daw. So doon pa lang guys, masasabi ko lang, wala kang marinig sa akin na pagsabihan ko sa Marsria. Walang ganun kasi wala akong pakialam sa buhay niya at hindi natin pwedeng pakialaman yun kung ano man yung gagawin niya sa buhay niya. Kasi malaki na may utak na yan. May bulbul na tayong lahat kaya hindi natin pwedeng pakialaman yan. Sakit-sakit pala kapag naloko. Diba, ganun lang. Huwag niyong dalhin sa social media kung ano yung ginagawa ng tao dito. Kasi hindi naman yung ginagawa na dalhin niya yung mga baho niya dito sa social media. Kung ano yung ginagawa niya, hayaan niyo. Hayaan yung lahat. Yun lang. Huwag niyo nang ipahiya yung tao na dito mag-live kayo, mag-live stream kayo dito, ganyan na, ganyan yung gawain niya. Wala po. Sana huwag niyo pong gawin yun. Maling-mali po talaga kahit saang anggulo tingnan. So, yun lang. Pero naintindihan ko naman. Understandable uli. Naintindihan ko uli kung bakit nagawa yun ni Mami Peregrino. Ito, ganyan. Kasi nga, huwag niyong gawin to sa compound ko, sa mamamahay ko. Kung magpluklukan man kayo. O kung mag-jerjer man kayo.
Kasi labas yung parang, ibastos nga naman. Bastos nga naman gawain yun. Kung sakaling totoo ha, kung sakaling totoo yung issue na yan. Pero, yung dating na ipamalita mo or ichismis mo dito sa pagkaramihang tao dito sa social media, maling-mali na po yun. Hindi na po mga tao siguro yun. So, yun lang yun. Oh, naintindihan ko si Marcelia, naintindihan ko rin si Mami Merly. Gita nga lang ako eh. Diba? So yun na nga, may punto si Ria, may punto din si Mami Merly. Ando na tayo. So parehong mali din itong dalawa. Napuno na ni si Mami Merly kasi ganito ganyan na pinapalayas. So kung ay lumayas, papadlakan sa bahay. Ando naman yun kasi siya may-ari ng bahay, wala siya magawa. Pero nasa batas yun, huwag basta mapalayas. Pero may punto. Understandable kung bakit kaya siyang ganon. Kasi yun nga, ang nalaman nating balita na mayroong ginawang kababalaghan itong si Marcelia. So sa akin na naman, kung mayroon man o wala, huwag naman sanang umabot sa puntong ilalive na nating lahat. Ganito si Marcelia, nagplok-plok dito sa o dito pa nahipuan ba, o nabuntis ba, na walang matris daw. Ang daming balita na walang matris, na ganito ganyan, nagplok-plok, nag-jerjer ba, dito What na you know about rolling down in the deep when you wala na tayo doon. Huwag natin ipahiya kung ano yung meron to. Huwag natin i-out of topic na natin yun kasi andito tayong lahat para sa issue ni Mahal. Yun po yung totoo doon. Diba? O, dito naman tayo. Papunta tayo dito sa sige pa, kamerstria muna tayo. Diba, mali kasi baka sabihin nyo, para tayong mga, para kayong mga marites kami. So, uy, si Aling Tining doon. Kahit wala na makain, nagipagpluk-plukan pa rin, nagipagjijiran pa rin, na ganito ganyan. Uy, si Aling si Aling Dalmasya pala, na ganito ganyan, kahit wala nang bahay, wala nang matirahan, nagipagpluk-plukan pa rin, nagipaglandian pa rin. Sabihin ganun. Labas na tayo dun guys, wala natin pakialam dun kasi huwag natin mangialam sa buhay na may buhay. So, yun lang yun. Huwag natin alam dun kasi ang buong makapagpiliwanag na ng buong katotohanan yan, yung mismong tao na yan, si Marcelia. Naintindihan ko ulit si Mami Merly, naintindihan ko rin si Marcelia. Anong kulang nila guys? Pag-uusap ng masinsinan na sila yung dalawa na hindi idadaan sa live or hindi idadaan sa social media. Yun po yun. O dito naman tayo. Team Baleo, kay Ate Miles Vlog. Ballpoint Man, bakit ba? Understandable ulit kung bakit nagawa ni Miles to kay Ballpoint Man. Understandable din at intindi ko rin kung bakit nagawa din to ni Ballpoint Man dito kay Miles Vlog. Ganun lang. Bakit ba nagawa ni Miles Vlog to? Naintindihan ko, understandable. May punto si Miles. O ito, makinig kayo. Hindi ko si, andoon na. Isa sa masasabi ko, isa to si Miles Vlog or ang Team Baleo ng mga die-hard fans taga ni Clark Samartino. So nung lumabas ang balita na sumugod ito si Clark kay Ballpoint Man, na nito ganyan, minsan napuno na ito ganyan, ando na yung sobrang nasaktan ta sila. Understandable yun. Naintindihan ko si fans ni Clark. Pero ang hindi ko lang maintindihan at hindi talaga pwedeng sabihin kong gawin kong tama itong mali, yung mga panalait na sinasabi niya dito sa kabilang ibayo o sa kabilang kabihasnan. Pero dito ka Ballpoint Man, tsaka dyan, manglait kasi ibang tao, dito ganyan, para yung grade 1, grade 2, grade 3, hindi pangit kasi gano'n, mas maganda ako, mas maganda yung nanay ko, mas matangkad ako, mas masiksi ako. O, di ba, dami kong nababasa sa mga GC. Na dito ganyan, si Miles Vlog daw, dito ugalit, namimintas na nangalait hindi naman daw maganda. So dito ganyan, ayaw daw munang punain yung kanyang sarili bago mamintas sa iba. So, naintindihan ko sa Miles Vlog guys, kasi nasaktan talaga siya dito sa nangyari kay Clark. Yun lang yun. So, ang hindi ko lang gawing tama, yung nilabas ng kanyang bunganga. So, dito dumakot kay Ballpoint Man tsaka Gina. Ganon din. Understandable din kung bakit ganito ang sinasabi nila kay Miles Vlog. Naintindihan natin. Wala eh. Nalait na, sinabihan na pintas, na ganyan. So, natural. Maano din yan. Gaganti rin yan. Magribat din yan. So, mali din yung mga sinasabi ng mga bunganga ni Ballpoint Man at saka si Jilay. O diba? Pareho silang mali. May punto ang isa, may punto rin din ang isa. Kung bakit nagawa din Miles Vlog, nasaktan siya ng teman. Pero mali na yon yung nilalabas ng kanyang bunganga. Andun yung nanlalait siya dito ganyan. Ganon din ang ginawa ng kabila. Understandable din, may punto din. Pero mali na rin yung mga nilalabas ng bunganga. So, yun yun.
sila mali. Ito magsisirmon ako. Ay, hindi to sermon, kumbaga pangalan. Ipaintindi ko lang sila. Nasaan na yung mga ipanaglalaban nyo? Pero bago ang lahat yan, itanong ko lang sa inyo. Diyan sa awayan nyo, masasabi nyo ba ang mayroong mananalo sa inyo? Wala. Paniho kayong talo. Ang panalo dito, yung kabilang barangay, ang barangay Tikul. Di pa kinahiya, kayo na lang pinag-usapan. Kayo na yung pinagtatawanan. Hindi ko isali sarili ko kasi hindi nyo... ano lang, pumapagita lang ako eh. Araw-araw yun na lang ang upload nila. Kayo na lang. Ganito ganyan si Mami Merly. Ganito ganyan si Ballpoint Man. Ganito ganyan yung isa. Oh, ang dami nilang viewers nang dahil sa inyo. Sila yung nanalo, real talk. Prangkahin ko lang kayo. Kayo, hindi kinalo, lahat kayo talo. Apektado dito mga fans. Fans mismo ang nahihiya sa mga pinagagawa nyo. Yun lang, nawalan na silang gana nang dahil sa mga pinapakita nyong asal. Oh, asa na yung pinaglalaban nyo? Tumaas subscriber nyo. Nakilala kayo. Nagkaroon ka ng mga viewers. Balikan nyo naman. Or mahiya naman kayo dito kay Mahal Tesorero. Ito yung pinaglalaban natin si Mahal Tesorero, di ba? Kaya nga lumago yung mga channel nyo, pati channel ko, o nagkaroon ka ng pasakilala yung mga channel nyo, nang dahil kay Mahal Tesorero. O bakit wala na, unti-unting natatabunan na, hindi na napag-uusapan kasi araw-araw na lang yung pinag-uusapan, yung mga problema nyo sa mga buhay nyo, sa mga personal interest nyo. Sponsor dito sponsor daw, nangagaw daw, nagagapangan daw, hindi ba kinahiya, o ano lang isipin ng kabila, akala ko ba, lagi yung sinasabi sa katotohanan lang tayo, bakit marin kayo mga ganyang mga isyo? Anong isasagot nyo doon, di ba? Asan yung sinasabi ting Justice for Mahal? Tuwing live nyo before, laging naka-hashtag Justice for Mahal, sa katotohanan lang tayo. Kaya nga nagustuhan kayo ng mga tao eh, mga fans si Mahal. Pero ngayon, nag-unsubscribe sila kasi nadamay pa ako kasi nawala na sa suhisyo yung mga utak nyo. Ang mga kinalaban nyo, yung mga dating kakampi nyo, na ipinaglalaban dito si Mahal. Dapat nawala na yung unity, nawala yung pagkakaisa natin nang dahil dyan sa mga pride nyo. O diba? Saan ba sumusuporta ang Team Birador? Dito kay Mahal. Sila yung unang nagdepensa kay Mahal, especially Ballpoint Man. O bakit di? O bakit ngayon ang nangyari? Puro na Team Abot Kamay yung ano na. Ganon din yung Team Abot Kamay. Sino bang sinusuportahan yan? Kaya nakilala nga ang Team Abot Kamay nang dahil kay Mahal. Pero anong upload araw-araw? So, Team Birador na. Kahit sino mga tao, Ballpoint Man, Pico, kung sino pa yung pinagtatapik. O, di ba? Nawala na sa Mahal. So, pwedeng sabihin ng kabila talaga, i-real talk ko lang kayo, pwedeng sabihin ng kabila na ginagamit natin ang pangalan ni Mahal para sa sarili nating pang-interes. Para magkaroon kayo ng sponsor. O, ganun yun, 100%. Diba? Tumaas yung channel nun dahil kay Mahal. Totoo yan, real talk lang. Hindi tumaas yung channel nun dahil dito sa pambalahura ng mga tao. Panglalait yung mga tao. Laitan, lait versus lait, pambalahura, balahura versus balahura. O nasaan yung pinaglalaban yung kay Mahal, mga puki ng ina? Wala na, di ba? O, nasaan yung pananampal kay Mahal? Tinatapik na ba? Hindi na. Nasaan na yung sinasabing si Mahal kinukulong sa bahay, pinapatay ng wifi? Hindi pinapauwi nung namatay yung kanyang tatay, tinatapik nyo ba? Hindi na. Diba? Ito nga pinupush natin eh. Yung problema dito yung issue yung tungkol kay Mahal eh. Ito yung pinupush natin kasi sabi sa akin ni Ma'am Limon, don't worry Andy, nasa likod mo lang ako nakasuporta sa'yo. Kasi sabi niya sa akin, 100% nasa katotohanan ka. Pero anong ginagawa nyo? Anong ginagawa nyo, diba? Upload yung araw, ganito, ganyan na lang. Wala na. Sinipa nyo na yung issue ni Mahal. Niwala nyo na dyan sa mga channel nyo. Pwedeng sabihin ng kabila, ginamit lang talaga ng mga taong to ang pangalan ni Mahal para sa pansariling interest nila. Lait dito, lait doon. Isamantala yung mga nilalait nyo, inaaway nyo, minumura nyo, na gito, ganyan. Kasamahan naman na, dating kasama nyo yan, pinaglalaban si Mahal, pero ngayon nasaan na? Nasaan na ang liwanag? Nawala na sa inyo, di ba? Nawala na sa suhisyo yung mga utak nyo. Natabunan na kayo ng mga galit nyo at talagang pinapriority nyo na talaga yung mga galit nyo sa puso nyo.
pinaglalaban nyo talaga dito ganyan, tama ako, ganun yung sa kabila, dito tama din ako. O di ba? Andun yung nagsumbatan kayo. O hindi ba ako hiya, nagsusumbatan kayo, gito ganyan, pinapakain kita ganyan, ako yung ito ganyan, tapos yung isa naman, mas pangit ka, mas pugi ka, gito ganyan, etc. Ang pangit o ano lang sasabihin ng kabila doon sa mga defender ni Migs Molino. O, pwedeng sabihin na doon sa ibang fans, yan ba ang paniniwalaan yung mga defender ni Mahal? Na mismong sila nag-away-away na nang dahil sa mga sponsor? Pwedeng sabihin nila na itong mga taong to mukhang pira. Matutuwa ba kayo sa ganun? O asan yung pinaglalaban yung justice for Mahal? Asana? Wala na. Kasi ang pinairan nyo, bawat pride na gito ganyan. Puro na lang team abot kamay, team birado, team abot kamay, ganito pangit siya, sabihin sa gito pangit siya, ganito nangagaw ng sponsor, sabihin ng kabilang ito nangagaw ng sponsor. O ano, hindi ba kayo nahiya doon sa kabilang barangay? Hindi ba kayo nahiya kay Mahal Tesorero? Hindi ba kayo nahiya sa Tesorero family? Baka isipin ng mga Tesorero family, ginamit nyo lang ang pangalan ni Mahal para sa pansarili ng interes. Magpasalamat kayo, may mga sponsor kayo. Ilabas ko sarili ko kasi ayaw ko ng sponsor eh. Ayaw ko na magka-problema ng ganyan eh. Ibalik nyo yung dating unity na nagkakaisak yung lahat. Para ipaglaban yung sinasabi nating justice for Mahal. Huwag niyong pasalin yung problema, isang tabi niyo mo yan. Kasi sobrang nakakahiya na. Sobrang nakakahiya na, nadamay-damay na. Sasabihin ng kabila sa mga fans, o sige mga fans, doon kayo sa mga defender ni Mahal. O tingnan nyo, di ba? Nagkatanggulo-gulo sila. Ang laging pinag-usapan, sponsor na lang, tsaka pira tungkol sa lechon ba? O bigas ba? O di ba pati pagkain ini-issue na? O hindi ba kayo nahiya? Asa na yung sinasabi yung justice for Mahal, mga putang ina? Wala na, di ba? Gitnang wala akong kinakampihan dito guys. Bagkus kayong lahat ang pinagsasabihan ko. Maawa kayo sa mga fans ni Mahal. Nagiging fans ng Birador to ng dahil kay Mahal. Nagiging fans ng Team Abot Kamay to ng dahil kay Mahal. O ano ba to? Ano bang pinaglalaban nyo? Ano bang hindi naisip? Fans na versus fans ang nangyari ngayon. Naglaitan na rin, nag-aaway na rin. Tanggalan na sa mga GC. Mga chismis sa GC, imbis na kay Mahal, napunta na sa inyo, nang lait si ito ganyan, nagnakaw si ito ganyan, nanggapang si anong na ganyan, nag-sponsor ng ganyan, nangunguha, o ano. Nasaan na yun, di ba? Nawala na si Mahal Tesorero sa mga utak nyo. Nawala na si Mahal Tesorero sa mga pinaglalaban nyo, mga diputa kayo. Yun lang masasabi ko. Yung ganda ng lipstick ko. Hep hep! Ganun lang. Kayo mismo nag-away-away na mga fans naman kayo ni Mahal. Si Mahal yung dapat puntriyahin natin dito, yung issue ni Mahal. Huwag sanang kalimutan yun, yung hashtag natin, Justice for Mahal. Kasi ngayon pa lang, isipin nyo talaga, lahat kayo, pinagtatawanan na kayo ng kabilang barangay, yung barangay Tikol. Ganyan pala kayo, mga mukhang pira. Pira lang talaga ang habol, sponsor lang talaga ang habol, lechon na ang habol, bigas na ang habol. O diba, ganun na yung mga chismis dun sa kabila. Pahiya naman kayo. Kung mayroon man kayong mga baho sa mga sarili nyo, isang tabi nyo lang yan, huwag nyo nang i-broadcast. Huwag na kayong magipagbangayan, huwag nyo magipagpataasan ng pride. Si Mahal yung ipanaglalaban natin dito, hindi mismo yung mga problema nyo sa buhay nyo, ang putang ina nyo. Yun lang masasabi ko. Ba't ako nagmura? Hindi ko galit. Hindi ko galit sa ano. Kumbaga naunsyami lang ako sa mga pinagagawa nyo. Nagiging timbirador ako para kay Mahal. Ulitin ko, nagiging timbirador ako para kay Mahal. Hindi pa rin dito sa Team Abot Kamay o dito sa mga kanyang isyo. Di ba? Yun lang. Wala na. Ang pangit na ng dating na. Nawala na dito yung pinaglalaban natin. Dati masaya pa ako kasi araw-araw may topic dito kay Mahal. Ito dapat, ito yung i-post natin. Nagtatanong pa ko sa bilaw, ano ba itong isyo ng kay Mahal na ito? Bakit ganito? Mayroong sinasampal, may kinukulong, ito ganyan. O, di ba? Wala na. Araw-araw na mabasa mo sa GC, ganito ganyan siya, ganito ganyan sa kabila, andun pa yung sa lahat na mahalos lahat ng GC, tinatanggal ako. Wala naman kong alam sa away niyo, pati ako nadamay.
Dito sa side ng Timberador, maraming sinasabi sa akin. Dito sa side ng Team Abot Kamay, maraming sinasabi sa akin. Pero nakarinig ba kayong mga salita na nilalabas ko? Wala. Kasi tinitreasure ko yung pagkakaibigan natin. Kasi nakilala ko kayo. Ako lang nakakaalam nun. Si Wow Life TV lang nakakaalam nun. So yun. Dapat, kung mag-pluk-pluk kayo ng isyo, pluk-plukin nyo ang isyo ni Mahal Tesorero. Huwag yung isyo sa mga kapwa defender nyo. Naglalaitan kayo. Naglabasan ng ganito baho. Hindi ko alam kung ano mga baho yung putang ina. O diba? Wala na. Ituloy natin kung ano yung ipinaglalaban natin. Huwag kayong magpersonalan. Sobrang pangit, guys. So hanggang dito na siguro yung vlog natin. Sana nakuha niyo yung gusto kong ipunto. Kung magalit kayo sa akin, kung hindi naintindihan mga pinagsasabi ko, na sa inyo yan. Kung i-answer niyo ako, na sa inyo yan. Basta sinasabi ko gitna lang ako. About naman kay Tol MCG doon, sinasabi ko na din kung bakit naisip ng ibang fans na ano daw siya, bias na daw siya. Ito hindi ko siya bias, ulitin ko po. Natural na po yun siguro, understandable at intindihin niyo na kung bakit mas company sa Team Abot Kamay at saka sa Team Timberador kasi nga may katungkulan na po siya, officer siya. Pero wala kang maririnig na binabalahuran niya ang bawat defender ng Timberador. Kasi kung gagawin ni MCG yan, alam ko naman hindi magagawa. Ako yung una-una niyang mga kalaban. Yun lang po yun. Malawak po ang pag-utak ng MCG. Nasa sa inyo na po. Sana po, huwag dumating sa punto mag-unsub. Pati ako dami nag-unsub sa akin. Sabi nito, i-unsub nyo ba yan? Baka may ilang buwan. Kung magbati na yung Timberador at saka Team Abot Kamay, mag-subscribe na kayo uli kasi pinaglaban na si Mahal. Oh, wala kayong isang salita. Nagipagpastika lang din kayo. Dumating kayo sa unsub. Sinasubscribe din naman sila ng dahil kamahal. Ngayon, nag-away-away sila. Ito ganyan. So, hindi ko masasabing kasalanan yung mga fans ha. Kasalanan din ng mga defender. Na understandable kung bakit nagawa niya mag-unsub kayo kasi hindi niyo nagustuhan yung mga nilabas ng bunganga ng mga bunganga nila. Understandable yun. Pero wag naman sana dumating sa unsub. Wag naman sana. Kasi pag dumating yung panahon na bubuhayin na naman yung paglaban kay Mahal, mag-subscribe naman kayo. Ay, i-subscribe ko na to. Kasi ganito ganyan. Diba? Pero wala. Naintindihan ko kayo. Yun lang yun. Naintindihan ko talaga kayo kung bakit nag-unsub kayo sa akin, nag-unsub kayo kay Ballpoint Man, kay MCG, kay Pikwa, kay Merly, kay Mami Merly, kay sino pa ba yung mga iba sa Jilay. Intindihan kasi mga fans kayo, nasaktan din kayo. So, yun lang yung masasabi ko. So, hanggang dito na yung live ko or primer ko kasi meron kong gawin. Nasunog na yung ulam ko. Maraming salamat sa lahat. Nabulol na ako. Maraming salamat sa lahat. So, yun lang pa yun ha. Gitang-gitna po yung sinasabi ko. Wala akong ginagapihan. Lahat po sila may mali po. Marsria, Merly, Ballpoint Man, versus Mami Merly, MCG versus mga fans, Clark sa Martino versus dito sa mga ano. Pinapaliwanag ko lang po kung ano yung nararamdaman ko. Hindi pa, 1/4 pa lang nilabas ko. Kasi pag ginawa ko ng 1 kilo yung nilabas ko, makapagpawisin sila. So, yun lang yun. Maraming salamat. Hirap mo sabihin, maraming salamat. Maraming salamat sa lahat. Nakakalungkot lang isipin, di ba? Ganyan. Ay. Isipin mo yung pareho mong kaibigan mag-aaway. Diba? Ganyan. Pero okay lang yan. Basta sa mga fans dyan, Team Plok, big love shoutout sa Wow Life family. Big love shoutout, I love you guys. Shoutout muna kay Ate Rosemary Flaviano. Shoutout po kay Rose Montes Claros, Jessica Gomez, Mary Ann Tabiolo, kay Jonas. Sino pa ba? I-PM nyo lang ako sa messenger ko para i-shoutout ko kayo tuwing gagawa ako ng ganitong primer. So, yun na lang guys. Sa lahat, Team Plok, I love you so much. Hanggang dito ng Wow Life TV. Maglinis man ako ng mukha ko kasi kalat na kalat yung lipstick ko. So yun, shoutout sa lahat. Maraming thank you. Shoutout Team Timberador, Ballpoint Man, Pikwa, Jilay, Bawaw, Noy PH, Shirley TV. Mega love shoutout sa inyo lahat. Guys, Andy Wow Garage, Wow Life TV, solid Timberador to. Para kay Mahal Tesorero. Babos. Bye-bye.